Nagbabalik po muli ang inyong lingkod at nagbabalita ng mga balitang dapat nating malaman dito sa ating bansa. Ito ang Balitang Pambansa. Atin ngang matutunghayan sa channel na ito kung ano ang nangyayari sa loob ng ating gobyerno at syempre tumutulong na rin sa ating mga mamamayan na malaman ang katotohanan dahil mayroon tayong karapatan na malaman ang tunay na nangyayari sa ating bansa. Ngunit bago natin panoorin ang balita, huwag niyo pong kakalimutan na mag-subscribe sa ating channel at pindutin ang notification bell para lagi kang maging updated sa ating mga bagong videos na ina-upload araw-araw. At sa ating mga solid viewers naman dyan ay maraming salamat naman po sa walang sawang pagsuporta. At syempre, huwag din pong kakalimutan mag-iwan ng like at i-share ang ating mga videos. At kung mayroon ka naman pang opinion, ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga hinaing. Ito na nga mga kaibigan, ating panoorin ang buong video. Salamat po muli and God bless! You'd been in the DILG, and I was even messaging you guys at DILG na tanggalin yung yung riding yung sa motor na may barrier. Ay, isipin mo, magkasama kayo mag-asawa, may barrier pagdating sa gabi, magkasipin kayo sa kama. O, sabi ko, you're making fun of yourselves, pangit, para kayo parang clown ang dating. And yung kay Cadet Jack Arcadio, nagpapasalamat ako sa iyo. Tinawagan mo pa ako na ang chinichismis ng mga kalabang ko ay may connection na ako sa sa CPP-NP NDF, which I vehemently said na pagka ganong nililink nyo ko sa terorista, makakita kayo ng terorista talaga. Siseryosohin ko yon. Allegations ninyo. Gusto nyo rebellion. Gusto nyo sedisyon. Gusto nyo terorista, ipapakita ko talaga ang terorista. I will make it my mission in life. Magkakilala tayo, magkakilala tayo. So, I do not want to believe yung allegation na isa ka sa nag-mastermind because I don't think you are that low. Hindi ka ganun kababa. Isipin mo, nag-serve ka dyan, chief of staff ka ni Duterte, tapos nun, DILG ka. And then, I know you to be a principled man. No? Kaya nga sinabi ko, I'd rather wait to hear your side. Mag-press statement ka naman, deny mo. Sabihin mo, hindi ako yan. Hindi ko gagawin yan. Ganun ba? Panay, sipsipan ba tayo ngayon? Hindi tama. The best information is ikaw, yourself. So, maraming nagsasalita ng mga P-Mayor trying to protect you, your image. The best person to say na hindi totoo yan, na ikaw yung isa sa mga nag-mastermind, hindi totoo yung sinasabi ni DILG, no? SILG. Kung totoo man yun, and then, panindigan mo, bakit mo ginawa yun? Explain mo, bakit yun? Hindi yung gagawa kayo, yun yung allegation, gagawa kayo, tapos nun tahimik kayo. Tapos sasabihin nyo, fake news. Sasabihin nyo kung ano-ano. Announce kayo na hindi totoo yan. Ang totoo ganito. Because you owe it to the Filipino people. Kung ano talaga, yung power ninyo sa gobyerno galing sa taong bayan. You do not forget that, Mr. No? Walang masamang tinapay. Ang lang natin, doon tayo sa tama. So kung parang langanin ka, kung iniipit ka, madali yun, malis ka lang. Di ba? Malis ka lang. Ayoko na sa inyo, mga walang niya kayo, iniipit nyo ako, gago kayo. Ganun yun. Pero kung paninindigan mo yan, nasa yun, it's a choice. But we cannot forever protect you and stand by you because there's a higher calling. The Filipino people, country. Ngayon kung sa tingin mo, your calling also is to defend the commander-in-chief, defend the president, and mas priority yon, defend the administration, nasa iyo yun. Ano mo yan
call mo yun, no? So, okay? Okay na yun. I want to hear your side. I want to hear your side. Kasi hindi gano'n ang pagkakilala ko sa iyo. Beth Lagupa, good morning. Leonardo Rosales, good morning. Annabel, hello po Sir Dado, watching from Japan, interior. Bro, kayong mga troll, huwag kayong makikialam ha, mga hayop kayo. Huwag kayong makialam, hanggang bayad lang kayo no? Kaya nakikialam, marunong pa kayo sa nangyayari. As if, panay palamunin naman kayo mga troll Kayo yung mga walang kwentang Pilipino no? And mamaya, kung aabutin ako ng time ko sa pagsasalita, time ko kasi sinasabi, yung topics ko, marami kong nakalinyang topics, wag lang magurgulo yung signal ko. Okay? Matatouch on ko. So, my intention is, talk about yung sa AFP and then yung scenario natin na nangyayari and then martial law. Kung hindi ko makuha ng one sweep sa vlog na to, sa susunod na mga vlog. So, announcement, meron akong topics na gustong i-discuss, AFP-PNP, yung situation na nangyayari, the way I see things, analyze it, and then what might happen, no? What might happen? Yung analysis din kung saan pa tayo papunta, no? And then yung dulo is yung martial law. No? Na may nagsasabi, 28 daw, magdedeklara martial. Daw na naman. Fake news, fake chismis, marites. Never mind. Ang malaga is if and when magkaroon ng martial law. Yun yung aking tatalakayin. Okay? Interior Bro, good morning. Elur Noto, good morning. Gladys Octoso, good morning. Good morning. Florisa Estigoy, good morning. Maganda ba ang umaga? Mainit. Marily Enero. Uy, March na ngayon. Marily Enero, good morning po sir. Hello everyone. Oh, my love of FGF. Good morning, General Supremo. Joey, bakit ito yung sinasabi ni Commander ni Commander Kevin matatalo tayo kasi maraming may love Joey Ferrer, good morning, Supremo sa lahat ng FGF. Edmund Balange, Sir Dadago, watching from Jacksonville, Florida. God bless all commanders, Napi salute. Kamusta sa mga taga Jacksonville, Florida? Nita Osenya, good morning. Vicky Delan. Hello, Vicky. Hi, sir. Good morning. Christina Arevalo. Good morning, sir. God bless inyo. Parang puyat na puyat ako Belinda Mangaba. Good morning, sir. Hindi pa ako naliligo. Sorry Wala nang panahon maligo Gwen Mercy. Good morning. Anya Re. Morning, Kapdado. Ngayon lang kita ulit nakita mag-live Hindi, kapon nag-live ako, kaya nga lang, nagurgur yung signal no? Nagurgur. So, diretso na ako doon sa ko. Mamaya na iba kung aabutin Naka-time constraint ako Okay. Yung sa PNP na nagsasalita, na kinasuhan ng inciting to sedition, si Pontanilla ba yun? Pontillas ay naglalakas ng loob yung tao na magsalita. Ang dapat to ng kaso lang niya administrative no? Na naka-uniform ka, nagsasalita ka. Pero kung babanatan nyo kasi yung tao na nagsasalita na anti-Duterte, anti-Marcos o anti-administration, sinasabi niya sa lobby niya, dapat ang caution noon hindi public. Kuha nyo, ano intention nyo, babanatan nyo ng inciting to sedition and then do it publicly. Dapat sa atin, AFP-PNP, for that matter, ang bira doon, patawag ng commander niya. Uy, ano ginagawa mo? Sinisira mo yung unit mo. Loyalty pledge. Yung ganun ba? Wag kang mag-uniforme. Gusto mo mag-vlog, wag kang mag-uniforme. Wag masuot yung tsapang mo. Kasi, nasa organisasyon ka. Marami kasi nasabi, mag-resign ka. Ganon. Hindi yung babanatan yung inciting to sedition. What does that make you, guys in the PNP?
that tells the public na natatakot kayo doon sa sinasabi niya. Na may katotohanan yung sinasabi niya. Kuha niyo? No? Lahat kasi ng ginagawa niyo, sana, pwede ba, AFP, PNP, sana, damay na kayong dalawa, no? Sana, pag-isipan nyo yung repercussion. Okay? Baba natin yung inciting to sedition. Ang iisipin ngayon ng public, no? Corrupted na yung itaas ng PNP, and then you are now trying to suppress press freedom. Ang di na maiisip ng public is that naka-uniform yan, naka-tsapa, masama yung nagsasalita siya. Kasi he's a member of the organization. Para bang kayo, member ka ng kumpanya, member ka ng Jollibee, member ka ng Mercury Drug, member ka ng Ayala, member ka ng San Miguel. Sasabihin mo, oh, yung sa San Miguel, oh, yung mga produkto namin, panis na yan eh. Oh, yung sa Ayala, yung produkto namin, panay walang kwenta yung kondo na yan eh. Panay bitak-bitak yan eh. Tinagpian lang eh. Ah, yung ano, yung sa, ano pa ba sinabi kong kumpanya? Ayala, yung whatever company that you are in, hindi, pagka nagsalita ka against the company, sisitayin ka ng kumpanya. Why? Because you're part of the organization. So, when you want to say something, kagaya ko, I want to say something, hindi, wala na ako, civilian ako eh. Civilian ako. But if I wear a uniform and then birahin ko ng birahan ng AFP, that's wrong. Why? Isipin, you're giving the perception na ikaw, member pa rin ng AFP. Kaya nga pag kami nagsasabi, AFP, AFP, sundalo, etc., etc., nililinaw na wala na ako. Wala na ako sa serbisyo. So, yun. Kaya nga, hindi tama yung magsalita ka na suot mo yung tsapa mo, suot mo yung uniforme mo, tanggalin mo, magsalita ka. And that is just an administrative case. Pero yung babanatan yung inciting to sedition publicly, and then pipick upin yung kwento na si Pontillas, salita-salita, ganyan-ganyan, ayan, binanatan kayo, hindi siya natatakot. Di tanggalin niyo sa serbisyo. Ngayon, hindi siya mukhang pera. Tanggalin mo siya sa serbisyo, may tatanggap pa sa kanya. At pag umikot ang gulong, kahit ako masunod, kung umikot ang gulong, sige, kunin kita sa susunod na PNP, sa bagong PNP, sa People's Police Force. Automatic, pasok ka, one rank higher pa. At lahat na nag-resign sa serbisyo, lahat na nag-resign, kasi hindi nila matanggap yung nangyayari, automatic, pag-ikot ng gulong, kung magkakaroon ng People's Police Force at Philippine Defense Forces na inabot sa buong AFP, malay natin, hindi natin alam yung nangyayari. Hindi natin alam yung pwedeng mangyari. Pero, ang alam ko, pag ina-analyze ko, sa sobrang galit ng tao, sa sobrang expectation ng tao, at hindi kayo nagde-deliver, nagsusweldo ang tao sa inyo, pinapakita nyo, wala kayong kwenta. So what's the point na continue the organization, the sovereign Filipino people will create a new armed forces, the Philippine Defense Forces and the the People's Police Force. Kalimutan na yung AFP, kalimutan na yung PNP. Pwede gawin ng taong bayan nyo, they have the power. Tapos nun, lahat ng matitira dyan na matitino, lahat ng loyal dyan, pumunta kayo sa amin, sa taong bayan. O di simple, yung hintay-hintay na tao. O yan, ulit, nagugurguri signal ko, parang nakapokus sa akin, no? Sa akin, no? Which means, nasasaktan sila, no? Nasasaktan sila. I'm back, hello, I'm back, hello. So, yun yung ano, instead of doing it publicly, na inciting to sedition, it shows na tinatamaan kayo, naapektuhan kayo doon sa sinasabi ng tao. Napakasimple lang, call him, I'm the commander, loyal ako, ayokong sumali ayokong madamay, kasi the commander is responsible for what his unit does or fails to do. So, kunyari, itong tao ko, ayoko mapasama. Tatawagin ko yan. Uy,
Ano yung ginagawa mo? Naka-tsapa ka pa, naka-uniform ka. Mag-vlog ka, huwag ka mag-uniform para hindi isipin ng tao na sa active ka. Hindi ko isosuppress yung gusto niya. Pero sasabihan ko siya, you vlog at your own risk, ha? Pagka ikaw minalas dyan, gawa mo yon. Pwede naman na incognito ka, gumawa ka ng ibang account, gumawa ka ng magtakip ka, etc. etc. You do your thing. Pero kung props mo yun, naka-uniform ka at tsapa, remember whatever you say, Pontillas, will reflect on the organization. Yung ginawa ng ibang kasama, nag-resign, AFP, PNP, nag-resign, choice nila yon. Yung mag-vlog, choice ka. Pero mali ang ginagawa na sagot ng organization na banatan ka na inciting to sedition. Mali yun. Ano inciting to sedition? Ay, nako, hindi. Ano inciting to sedition doon? Ang sa totoo lang, walang kaso doon eh. He's not inciting. He's just expressing yung opinion niya. Okay, sa AFP, bumanat ang AFP na mga dependents. In fact, pinost ko yun na ano ko kung totoo man yun. Is a violation of the Constitution. Kung totoo, yung sinabi ng AFP na independence, pinagbabawalan, whether it is from the highest echelon, the chief of staff, or sa division level or commander level, ang punto, kung totoo man yun, bakit mo pagbabawalan ang dependence ng sundalo? Question mark. Pag ako nakatanggap nun, sasabihin ko lang, tarantado. Pakialam niyo ba sa pamilya ko? Gago pala kayo eh. Ikaw commander, yung kahit 4-star ka, 3-star, 2-star, kayong mga commander, yung pamilya ninyo, ang pansinin nyo, wag yung pamilya ko. Pakialam niyo sa pamilya ko. Kayo ba nagpapasweldo dyan? Ha? Ikaw ba nagpapasweldo sa akin? Gobyerno nagpapasweldo sa akin? Taong bayan nagpapasweldo sa akin? Para pagsabihan ninyo yung pamilya ko, pagbabawalan nyo, mag-comment, mag-post sa SOCMED, mali yun. Kung totoo yun. Now, palagay natin totoo, it is a violation of the Constitution. No law shall be passed abridging the freedom of expression. Ibig sabihin pa nga, no restriction, no regulation, no policy should be passed to restrict the freedom of expression. In this case, the dependence ng mga sundalo. Kung gusto nyong i-curtail yung freedom ng sundalo, which is talagang expected, no? Soldiers are parang second-class citizens, no? Hindi ka pwedeng magsalita laban sa organization. We understand that, galing kami doon. Pero yung pamilya ko, yung asawa ko, yung buong pamilya ko, bawal mag-comment, bawal mag-post. Gago kayo. Hindi tama yon. Because wala kayong hold dun sa pamilya ko. Sa akin lang. So, again, it is probably, kung totoo yan, it is probably a knee-jerk reaction sa nakita nyo dami ng tao. Uy, delikado tayo ah. Baka matanggal si Apo BBM. Matatanggal, delikado, daming tao niyan. Baka magtuloy-tuloy ang people power na yan. Delikado tayo. So, suporta tayo, suporta. Sip-sip tayo, bawal mag-post at mag-share. Kasi ang nasi-share at nagko-comment is yung mga rally. So, is that wrong? So, kinakirtin yung freedom of expression. Now, kung hindi totoo yung kumalat na yan sa SOCMED, gumawa ng denial ang AFP. Meron akong kopya dito na mabasa para maliwanag. Okay. Ano to? Statement, may question mark. On AFP's stand. Ayan o. Yan o. 1, 2, 3. Screenshot. Okay. The armed forces on AFP's stand to freedom of expression of the civilians. The Armed Forces of the Philippines, AFP, has not
has not issued any guidance restricting the freedom of expression of civilians, including the families and military personnel on social media. So, ngayon sinasabi ng AP, hindi totoo yan. The recent visits of the AFP Chief of Staff to various AFP units were focused on reinforcing the importance of professionalism, discipline, and mission focus among our personnel. These internal engagements are vital for strengthening the AFP's blah 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 core values and meron pa bang core values ang AFP? Oh, meron pa ba? And operational effectiveness. The AFP, ito yung nakapula, no? Yan, yung nakapula. In-emphasize nung nag-share nito. The AFP upholds the right to freedom of expression for all citizens. We encourage responsible online engagement. We encourage. Ulitin ko we encourage responsible online engagement and critical evaluation of information to mitigate the spread of disinformation. The AP remains dedicated to transparency, professionalism, and constructive engagement with both its personnel and the public. So yun yung statement. So lumalabas ngayon yung sinasabi na yung mga nagsasabi na totoo yun, na mga asawa pa ng mga sundalo ang naglabas at nagtatanong, may nag-message pa nga kung totoo yun. Malay ko. Malay ko. So, ang pinakaano dyan is, why? Why may kumalat na gano'n? Dinidestabilize ba yung gobyerno natin? Meron bang, bakit may kumalat ng gano'n? Ngayon, kung magkakaroon ng ganon, kung merong ganon, dapat hindi selective. Dapat hindi yung ang tawag doon, hindi double standard. Kasi kung kung merong ganong policy, dapat parehas. Apolitical nga kayo, di ba? AP, PNP, apolitical, ibig sabihin, wala kayong pinakampihan. So bakit pagbabawalan yung mga tao na mag-post, mag-ganyan, mag-share, mag-react sa pro-Duterte, seemingly pro-Duterte, pero yung mga pro-BBM, hindi pinagbabawalan. Si Pontilla sa PNP, inciting to sedition, pero yung ibang nagsasalita na pro-BBM, na okay pa ang droga, no, si PNP, hindi mo tirahin. Hindi Kaya nga, something's wrong. Huwag kayong papasok sa isang bagay na lumalabas, bias kayo, at sip-sip sa gobyerno. Kasi, nakikinabang kayo, question mark, ng mga taong bayan. At nag-aambisyon kayo ng posisyon. For example, itong aking isang kabady, o kilala niyo yung kabady, dapat ba na tuwing may presidente na nagtaas ng benepisyo ng sundalo, personal loyalty na kaagad? Question mark. Sundalo kami ng Pilipinas, hindi personal na sundalo ng nakaupong presidente. Bumerang, balik. Kasi, kayo nga nagiging personal na sundalo ng presidente ngayon. Kaya nga, wag na kayong mag-post ng ganyan kasi lumalabas, you are waiting for positions. Okay? Ganun na lang. Kasi kung bawal magsalita ang mga opisyal ninyo at lalo na yung mga sundalo nyo against the government or the position or policies of the government, pagbawalan nyo rin magsalita ang inyong mga opisyal o mga enlisted man na magsalita pro sa government. Two-way. Why? Because you cannot chop, you cannot segmentize, yung hati-hatiin, yung tinatawag na freedom of expression. Hindi pwedeng papayagan mo isang freedom of expression ng isang partido kontra sa
expression ng isang partido. Freedom of expression according to the Constitution is buo freedom of expression. Hindi pwedeng bitak-bitak yan, hati-hati. Ang pwede lang magsalita ay yung pro-government. Hindi pwedeng magsalita yung pro-Duterte. Mga tao sa AAP at tao sa PNP, huwag kayong lumitaw na tuta ng administrasyon. Pag sinabi niyong apolitical kayo, you mean it by heart. Apolitical, wala kayong kinakampihan. Di ba? Apolitical. But that does not limit you, mga kababayan, mga AFP tsaka PNP. That does not limit you na kampihan ang taong bayan. Apolitical, wala kayong kinakampihan sa politika. Presidente, tao ng presidente, partidong presidente, kasama sa eleksyon. At dito, sa Duterte, lahat ng kakampi kay Duterte, lahat ng partido ng Duterte, lahat ng mga politikong sumasakay, gustong maboto dahil sa merong clout ang Duterte. Apolitical is being centered and focused on the Filipino people. Yan ang sabi na political. Wala kayong kinakampihan, kundi taong bayan lang ang kinakampihan nyo. Anong lumalabas? Kasabihin nyo, apolitical kayo, ayun yung kampihan ng Duterte, pero kumakapi kay Marcos, yung taong bayan nakakalimutan nyo. Nakakalimutan ninyo ang konstitusyon, na kaya nandiyan ang konstitusyon para sa inyo. Ito. Okay. Babasahin ko ulit, ha? You are violating the Constitution. And it hurts me. It's painful sa heart. Maraming mga retired na galing sa serbisyo that you have forgotten, you have lost focus, no? Nakalagay sa Constitution, yung preamble natin, we the sovereign Filipino people, imploring the aid of Almighty God. Diyos lang ang kinikilala nating mas mataas sa atin. Not a Marcos, not a president, not a government. We, the sovereign Filipino people, imploring the aid of Almighty God in order to build a just and humane society. Just ba yung ginawa kay Duterte? Peking warrant of arrest, dinala nyo, sinuko ninyo. Sinuko sa ICC, nasaan yung ano? Tapos tinatry ngayon, tapos pinagkakatuwaan ngayon, binibira, nakita nyo, nag-rally lahat ng tao. Sino nag-destabilize ng Pilipinas? Kayo sa gobyerno, hindi kami. Mga animal kayo. Hindi kami. Kayo. And you are violating the Constitution. Let me remind you, a just and humane society, and establish a government that shall embody our ideals and aspirations. Aspirations ba namin yung mangalsada araw-araw? Hindi. Aspirations ba namin yung kakasuhan ng inciting to sedition, yung rebellion, murder, etc., etc.? Aspirations ba namin yung mag-heartbeat kayo sa KOJC na yan? Aspirations ba namin yung titirgasin yung mga tao? Pukpukin ninyo yung mga tao, bara ninyo, sipain nyo sa mukha, itirgas ninyo, yung i-pepper spray. Yung ba yung gusto namin? Of course, ayaw namin nun. Aspirations ba namin yung nakawan ninyo yung gobyerno? Hindi. Hindi namin aspirations yon. Ang gusto namin that we are led by the right people. The Philippines is propelled towards Singapore. Yun ang gusto namin mangyari. At mamanayin ng mga anak namin, mga apo namin, yung Pilipinas na maganda. And you are seriously failing the country, failing the Filipino people. And you are all in cahoots. You are all in conspiracy to violate the Constitution. And mind you, your time will come. Your time of reckoning will come. Hindi ako nananakot. Sinasabi ko yung mangyayari base sa nakikita ko. Ay. Puso. Promote the common good. Common good. Ano? Anong ginagawa nyo? Pati yung mga tao, sasabihan nyo, ilimit ninyo, pati itong mga vlogger. Naghahanap buhay lang yung mga vlogger Naghahanap, nag-apple views. Nag-i-influence sila ng mga tao. Yung iba sa puso talagang ang haba sa bansa.
Yung mga gustong tirahin ng mga vlogger ngayon, paano makabayan yan? More than you are, Mr. Marcos, more than you. Ikaw, wala kang pakialam eh. Bigas nga, hindi mo papababa. Yung mga pangako mo, hindi gawin. Party-party ka pa. More than you, these vloggers are very patriotic, nationalistic. They feel the people. Tapos gaganyan ninyo. They feel what you have done to Duterte. Ikaw pinalibing yung tatay mo. Pinalibing. Tapos nun yung anak nagparaya para manalo ka, para malagay ka sa pwesto. And then what? Conserve and develop our patrimony. Ano ginagawa nyo? Ninanakaw nyo, nagbenta pa kayo ng ginto. Hanggang ngayon, walang explanation. Hanggang ngayon, walang explanation sa pagbenta ng ginto. Walang explanation dun sa Maharlikapan. Walang explanation dun sa PhilHealth. Mga walang niya kayo, mga magdanakaw kayo. Binobola niya Pilipinas. And you are trying to silence the people na nagsasalita. And when you silence me, you better be sure. Hanip kayo. And secure to ourselves and our posterity. Secure to ourselves and our posterity the blessings of independence. Martial law na nangyayari ngayon eh. Creeping martial law. And democracy under the rule of law. Rule of law. Anong ginawa nyo kay Duterte? Anong ginawa nyo kay Kibuloy? Anong ginawa nyo kay Bantag? Anong ginawa nyo kay Tebes? Anong ginagawa nyo sa akin? Anong ginagawa nyo sa mga vlogger? Anong ginagawa nyo kay Pontillas ngayon? Biniktima nyo. Anong ginawa nyo kay Grijaldo? 3 buwan na mahigit. Mga hayop kayo. Yan ba ang upholding the Constitution? A regime of truth. Panay kayo fake news. Pero pag kayong kabila ang magsasalita, babanatan nyo, fake news kayo. Kakasuhan ninyo. Kayong fake news may troll farm pa kayo Justice. Walang justice. Walang justice. Bakit nagrarally buong mundo ang Pilipinas? May justice ba doon? Ang ICC ang last court, last resort. Hindi yung magsiswimming sa beach. Hindi yung resort na yun. A court of last resort ang ICC. Ibig sabihin, pumalya na ang justice system ng isang bansa. And ang candidate dyan usually ang mga bansa na ruled by tyrants, ruled by mga authoritarian people na ang dali-daling magpapatay. Sinasabi nyo si Duterte, nag-imbestiga nga Senado Inako nga niya as Commander-in-Chief, as the President of the Republic, I take full responsibility. Tapos, pati hindi nyo kinasuhan. Meron tayong justice system, meron tayong korte pa. Pwede nyo kasuhan sa korte yan. Bakit ninyo isinubo sa ICC? Kaya ikaw, BBM, maling-mali yung ginawa mo. You have violated the Constitution. Kayong PNP, you have violated the Constitution. And kayong AFP, you just stood by there, lalo na nasa airport, nasa Air Force, Philippine Air Force. You have violated the Constitution. You have surrendered our sovereignty. Anong klase nangyari sa atin? Government agencies corrupted. Ano nangyari? Preamble pa lang tayo ayoko nang abutin yung dami nung binayolate ninyo. All power emanates from the people. Di ba? Ba't sinusuppress yung taong bayan? Your time will come, mga nasa gobyerno. The blessings of independence, democracy under the rule of law, and a regime of truth. Panay kay fake news Justice, freedom, love, equality, and peace do ordain and promulgate this Constitution. Basahin ko ulit for emphasis Preamble, 1987 Constitution. If you really respect the Constitution, ano ba yung putragis na Constitution na yan? 1987 pa yan Ano ba yan? It is the spirit of the nation. It puts the country in order. All laws follow the fundamental law of the land, which is the Constitution. I'm not a lawyer, but I do understand English. I do understand the Constitution. We, the sovereign Filipino people, kami, imploring the aid of Almighty God. Walang mas
mataas kaming kinikilala. Wala, mga kababayan, alamin ninyo yung power ninyo. Wala tayong kinikilalang mas mataas sa atin kundi ang Diyos natin. We, the sovereign Filipino people, imploring the aid of Almighty God. God bless us, God protect us, God guide us. Hindi the President guide us, the government guide us. No! Tauhan natin ng gobyerno kasi lahat sila sumusumpa sa ilalim ng konstitusyon. I do solemnly swear that I will blah blah blah. Pati hanggang ngayon yung AAP ninyo, sinasabi, we will uphold the Constitution. We will uphold it. O, paano, ano nangyari? Bakit tayo ngayon yung parang may kasalanan? Kaya kayong AAP, huwag kayong nagsasalita ng pulkok, ng pungkol. Huwag kayong nagsasalita ng wala sa hulog. At lumalabas kayo, sip-sip, lumalabas kayo, violators of the Constitution. Pakialam niyo sa pamilya ko, sasabihin ng sundalo niyo. Pakialam ninyo. Punta ng 4-star ka, 3-star, 2-star, 1-star, kayo mga commander. Yung sarili niyo pamilya, ayusin niyo. Yung pambababae ninyo, itigil ninyo. Yung mga kapritsyo ninyo, yung pagkukondo ninyo, may binahe kayo. Yun ang pansin ninyo, huwag yung pamilya ko. Wala kayong pakialam sa pamilya ko. Sarili kong pamilya yan eh. Huwag ninyong inaano yung pamilya ko. Dinadamay. Now, kung doon kayo, nag-rebound kayo, sinabi ninyo, you encourage. That's good, very good, very good. AFP. But you make sure it does happen. Binibigyan nyo, in-encourage ninyo. No? We, the sovereign Filipino people, imploring the aid of Almighty God in order to establish in order to build a just and humane society, violation, and establish a government that shall embody our ideals and aspirations, violation, promote the common good and conserve, develop our patrimony, violation, and secure to ourselves and our posterity the blessings of independence, democracy under the rule of law, violation, regime of truth, violation, justice, violation, freedom, violation, love, wala nga love eh, equality, violation, and peace, violation, do ordain the Constitution. Sa preamble pa lang tayo. The government of the Republic, this administration, and all agencies, question mark Supreme Court. You are in violation of the Philippine Constitution. And do ordain kami. Do ordain. Binigyan namin ng espiritu ang konstitusyon. Huwag kayong umasta na marunong pa kayo sa taong bayan. Huwag niyong gawing tupa ang taong bayan. You do not hurt the Filipino people. You follow the Filipino people. Filipino people will rise up. The Filipino people will stand up and exert their right, their power. All power emanates, all authority emanates from the Filipino people. Sovereignty resides in the Filipino people. Ano yung pinapalabas ninyo? Ha? Ano yung mga pinalalabas ninyo? You do not appear or even show yourselves as more knowing, mas alam ninyo yung power, yung authority, yung policy, pati kayong mga vlogger, no? Mga vlogger, mga troll, kayong mga spokesperson, mga expert, hindi nyo kayang i-contest yung sinasabi ko about the Constitution, about the Filipino people being on top of it. People, sovereign Filipino people, Constitution. We did ordain and promulgate the Constitution. Any amendment you do in sa Constitution, any change sa Constitution, gusto nyo palitan ng buo yan, you need the Filipino people to ordain and promulgate that Constitution. Any amendment, kinakailang approved, ratified by the Filipino people. You see the power? And you are now basing your power sa Constitution. You see, mga kababayan, ikaw na nag-iisa, may karapatan ka. Lagi, always, and forever. May karapatan ka. Alam ng gobyerno ito, pagka ikaw, pinaghati-hati kayo, nawawala yung we,
the sovereign Philippines.